Pagdating dun sa mga gawain na yun, binigyan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng limitasyon ang isang Muslim para hindi siya mapagaya sa mga tao na hindi mananampalataya. Anong halimbawa? May mga gawain dito sa mundo na ipinagbabawal sa isang Muslim at ito naman ay ginagawa ng hindi Muslim. May limit ang isang mananampalataya. Bakit? Kasi hindi lang dito nagtatapos ang kanyang kaligayahan, ang gantimpala ng kanyang gawain, kundi sa kabilang buhay. Dahil hindi pa rito nagtatapos ang kaligayahan ng isang Muslim, kaya nagkaroon ng limitasyon ng kanyang gawain dito sa mundo. Anong halimbawa? Pag ikaw ay Muslim, bawal ka mag-celebrate ng bagong taon. Pag Muslim ka. Pag ikaw ay Muslim, bawal ka mag-celebrate sa tinatawag nilang December 25. Pag ikaw ay Muslim, bawal ka mag-celebrate ng yung kaarawan ng kapanganakan, yung birthday. Pinagbabawal sa isang Muslim na isa-celebrate niyang kanyang araw ng kapanganakan. Yun yung ilan sa mga halimbawa na pagbibigay ng boundary sa pananampalatayang Islam dahil hindi dyan nagtatapos ang kaligayahan ng isang Muslim. Kailanman, hindi magiging maligaya ang isang Muslim kung siya ay makakapag-celebrate ng bagong taon. Pero kung naging masaya ka sa pag-celebrate ng bagong taon, sinyalis lang yung kapatid na ikaw ay naliligaw sa tunay na landas. Pag nagiging masaya ka. Hindi yun ang kasiyahan ng isang Muslim. In fact, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya siznul mu'mini wa jannatul kafir. Itong mundo ay kulungan ng mga mananampalataya, kulungan ng mga Muslim, at ito naman ang paraiso ng mga kafir. Maniwala kayo, hindi. Lahat ng gusto ng isang tao na maaaring makalilang sa kanya, nandito lahat sa mundo. Wallahi al-azim, mga kapatid. Sa pamamagitan ni Satanas, ni Iblis, ginagamit niya yung mga bagay-bagay, mga palamuti dito sa mundo, nang sa gayon ay iligaw niya ang mga mananampalataya. Lahat ng gusto ng isang tao, nandito na lahat sa mundo. Babae, kaharian, posisyon, kayamanan, pagpapalago ng negosyo, lahat ng mga bagay na yun ay kaligayahan ng isang tao. Kaya isa yan sa babala sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, na ang mundo ay kulungan ng mga mananampalataya. Paano sinabing kulungan? Hindi lahat ng nakikita mo dito sa mundo na mga gawain ay maaari mong gawin. Kasi Muslim ka eh. Kumbaga sa isang tao, ang naging kulungan mo, yung katuruan ng Islam o yung mismong pananampalatayang Islam. Pag lumabas ka na sa katuruan ng Islam, pipigilan ka ng iyong pananampalataya. Ops, huwag kang sumali dyan. Bakit? Kasi pinagbabawal sa isang Muslim na magsa-celebrate siya sa Pasko o di kay December 25. Kung ang isang tao ay nagpapasakop siya sa pananampalatayang Islam. Subhanallah. At sa kabilang dako naman, ang mundo, mga kapatid, ito na ang paraiso ng mga hindi mananampalataya. Lahat ng kaligayahan ng hindi mananampalataya nandito lahat sa mundo. Lahat, kasiyahan, ito na. Sila na kung titignan mo, kung ikaw ay walang pananampalataya, kung titignan mo, napakasaya ng kanilang buhay. Bakit masaya? Kasi lahat ng gusto nila, maaari lang gawin. Maaari silang uminom, may kapistahan, nag-inuman, pagkatapos ng inuman, nalasing, nagwawala, nagsuntukan, masaya na sila doon, di ba? Pumunta sa bar house, namamasko, yun yung kaligayahan ng isang tao hindi mananampalataya. Pero ang isang tao may pananampalataya kay Allah, nasusuklam siya sa mga gawain na yun. Hindi yun ang kaligayahan niya. Ang kaligayahan niya kung paano niya makamit ang gantimpala ng kanyang mabuting gawain dito sa mundo. Doon nagiging maligaya ang isang Muslim. Kailanman hindi maging maligaya ang isang mananampalataya kung ise-celebrate ang araw ng kanyang kapanganakan. Kailanman hindi maging maligaya ang isang Muslim, ang isang mananampalataya, kung makikisali siya sa pag-celebrate o pagdidiwang ng bagong taon. Subhanallah. Tandaan natin yan, mga kapatid, ang mundo ay paraiso ng mga hindi mananampalataya at ito ay kulungan ng mga mananampalataya. Hindi lahat ng nakikita mo dito sa mundo ay pwede mong gawin.
May mga bagay-bagay o gawain na pinagbabawal sa isang Muslim at ito ay maaaring gawin lamang ng mga tao na walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ang matinding binigay sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babala para sa atin.